Naka-duty ka. May tao mag-approach sa'yo na may hawak na weapon. Ang category po ng kanyang hawak ay auxiliary weapon or tools. Pwede nga martilyo, pwede kutsilyo, pwede baril, pwede cellphone, kahit anong tools na ang intention niya ay gamitin palakit sa iyo. Ito pong katawan niya, yun yung secondary weapon. Ang primary weapon po ay yung kanyang isip. Yung consciousness, kasi yun yung nagbabalak ng diba, nagtutugtog. Buong katawan na yan ay yung kasi yun yung nag-isip ng so, ang in-approach po natin niya, i-approach natin, i-deal natin yung tatlong klase na yun ng weapon. So, unahin natin dyan ay sa kanyang secondary weapon, i-avoid lang natin itong primary, yung kanyang auxiliary weapon, i-control natin ang secondary weapon, then, ang unang i-disarm ay yung kanyang primary weapon. Paano yun? Ito ay papalogy ko yan, ito pa. May galit tayo, paano may galit? Right foot forward. Yan, mas malakas na palo. Ginagawa yung right foot forward. Okay. So, ganun po yung palo. Ulitin mo ko yan. Sabi ko avoid ko lang muna yung kanya auxiliary weapon. I-control ko yung secondary weapon. Then, ito ang una kong i-distract yung kanyang primary weapon. Bubugbugin ko muna yon bago ako pumunta sa disarming. Bakit ganun? Kasi pag inuna ko yung kanyang auxiliary weapon, yung kanyang tools, na-equip pa yung kanyang primary weapon, pwede niya akong suntukin ng kabilang kamay. Bam! Pwede siyang sumipa. Pwede niyang kunin yung palaksak niya sa likod. Patay ako. May tama ako. So, ganun po yung principles of disarming natin. So, i-evade mo lang to. I-control mo yung secondary weapon. I-distract mo yung primary niya. Actually, pwede mo na hindi intindihin ito eh. Doon ka na mag-focus eh. Pero ang delikado, kailangan i-disarm mo muna niya. Kung mabilis ang disarm, pwede kung dito, pwede sa sarili niya, saan mo siya mag-problem? Saan mo siya mag-problem? Malagat ako.